Rappler, goodbye na! Dapat napasa na noon pa sa dami ng kasalanang ginawa. Ating abangan ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Iginiit ng Securities and Exchange Commission o SEC na may ginawang paglabag sa Constitution ang least trusted media outlet na Rappler. Nitong Lunes ay naglabas ng kautusan ang SEC na nag-uutos sa pagbawi ng Certificates of Incorporation ng Rappler Inc. at Rappler Holdings Corporation dahil sa paglabag sa constitutional and statutory restrictions hinggil sa foreign ownership sa mass media. Taong 2018 nang magpalabas ng desisyon ang SEC and bank kung saan napag-alaman na may paglabag na nagawa ang Rappler na mag-issue ito ng anilay questionableng Philippine Depositary Receipts sa Omidyar Network, isang foreign entity na siyang nagkokontrol sa naturang media organization. Dagdag pa sa opisyal na pahayag ng SEC, umapila ang Rappler sa Court of Appeals sa naging desisyon ng komisyon pero kinatiga ng CA ang naging desisyon ng SEC noong July 26, 2018. Una rito, habang pending pa ang apila ay nag-anunsyo di umano ang Omidyar Network sa pamamagitan ng kanilang representative na si Stephen King na idodonate na lang nila ang mga PDR sa mga Pilipinong staff ng Rappler. February 21, 2019 nang muling pinagtibay ng CA ang kanilang desisyon na katigan ang kautusan ng SEC laban sa Rappler. September 25, 2019 ay isang resolusyon naman ang inilabas ng Korte Suprema na nagdedeklara na case closed and terminated na ang kaso. Mula rito ay muling naglabas ng resolusyon ang CA noong December 4, 2019 na nagsasabing pinal na ang kanilang mga naunang desisyon. Sa kabila pa nito, ilang beses na umapila sa mga desisyon ng SEC ang Rappler. Ngunit noong Hunyo 21, 2022, ang SEC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General ay nakatanggap ng pinal na kopya mula sa CA hinggil sa kanilang desisyon. Ang mga ito ang dahilan kung bakit muling naglabas ng kautusan ang SEC na pinapahinto na nila ang operasyon ng Rappler kasunod ng kanilang pagbawi sa Certificates of Incorporation ng Rappler Inc. at Rappler Holdings Corporation. Ang ating mga kababayan, dito naman sa Rappler na ito, no, natanggalan ng lisensya. Noon pa yan, with impunity, ang dami nilang nilabag na batas, foreign-owned, foreign-funded. No, bawal sa atin yon, press ito eh. Diba? So, nilalabag nila yan. So, I'm pretty sure we can already say, no, na we can already see na ang sasabihin nila sa mga boss amo chief nila na press freedom itong sinisira, etc. etc. Diba? Yung parang doon sa amo nila, yung boss nila, si Maria walang sawang tumitira rin po sa inyo. You know this media, and we have known this is the least trusted media sa ating bansa. Alam naman po natin kung ano ito. And this is Rappler. Kung saan kahapon lang po, if I'm correct me if I'm wrong, Yusek, na revoke ang kanilang operating license para sa kanilang pamamahayag. Tama po ba, Yusek Lorraine? Oh yeah, na-revoke yung license nila by the Securities and Exchange Commission. Hindi ko pa alam exactly yung details pero marami silang nilabag na batas. So malalaman natin na pinag-uusapan na naman dito, no, yung usual na press freedom. It has nothing to do with that. Walang connection yon. Marami silang nilabag na batas ng ating bansa at that was what the Securities and Exchange Commission acted on. And yung sinasabi mo, Franco, no, na yung binabash nila ako, pinag-iinitan ako. I never take things personally. Nawala yan sa akin, no. Pero alam ko naman kung bakit kasi ang Rappler ay bunganga ng CPP, NPA, NDF. So tayo dito ay nagpapasalamat, no, na ginawa ng gobyerno ang trabaho niya. Kasi yung Rappler na yan talagang dapat sinarado yan noon pa. Katulad nung ginawa but this is for a very different reason. Yung kay Secretary Esperon, yung sa NTC, pag-uusapan din natin mamaya yon, no, yung mga websites na pinasarado ng NTC, no, na hindi sila pinasarado, basta bawal na sila sa Pilipinas. Tuloy pa rin yung press freedom, no? Tuloy sila, pwede pa rin yung Kodaw, yung Bulatlat, no, pero hindi sila pinapayagan dito sa ating bansa. So, in other words, binibigyan natin ng proteksyon ang ating mga kababayan. Dito naman sa Rappler na ito, no, natanggalan ng lisensya. Noon pa yan, with impunity, ang dami nilang nilabag na batas, foreign-owned, foreign-funded. No, bawal sa atin yon, press ito eh.
'Di ba? So nilalabag nila 'yan. So I'm pretty sure we can already say na we can already see na ang sasabihin nila sa mga boss amo chief nila na press freedom itong sinisira, etc. etc. 'Di ba yung parang doon sa amo nila, yung boss nila si Maria Ressa na yung convicted na criminal na inaapi daw siya sa Pilipinas, no? Press freedom. She's the symbol of press freedom na really actually kaya siya naging dahil cyber libel ang nakomit niya, no? She was convicted in a court of law. So we're very happy that this has happened because Rappler has put our citizens in harm's way. One example lang, isang maliit lang na example yung sinabi niya na ang Alcadev ay hindi daw ito this is daw government regulated, no? And all those beautiful things about Alcadev na isang eskwela ng CPP, NPA, NDF at mouthpiece ito ng Save Our Schools Network. Kulang na lang halik-halikan nila itong Save Our Schools Network na isang kagagawan ng CPP, NPA, NDF na gumawa ng mga nagpanggap na mga eskwela pero actually mga terrorist training camps na kung saan yung mga kapatid nating katutubo, no, mga menor, ang ginawa talaga nilang biktima dito and where some of the worst crimes were committed, no? Like what? Human trafficking, kidnapping, radicalization, murder, massacres, ito yung Saharan, no? All of this, no? And recruitment and terrorist financing, child slavery, sexual abuse dito sa mga eskwela na ito. And yet what did Rappler say? When government was already very clear, no, that these are terrorist training camps, sinabi niya na that's not true. These are schools that take care of the indigenous peoples, no, senior high school students na tinuturuan ng agrarian reform. Binigyan niya ng takip, no? And of recent note of which talagang umatras ang Facebook sa gobyerno kasi ang sinabi ng Rappler, ang sinasabi ng National Security Advisor na si Secretary Esperon and even me earlier, no, na hindi daw totoo na urban operatives ng CPP, NPA, NDF ang Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers at Gabriela. So binigyan niya ng takip itong mga ito, no? So we're so happy that this day has come. Good riddance, no? Salamat talaga. Yes, Yusek, kaya nga. And never even once na pinuri ng Rappler ang ating government sa very yung nakikita natin ngayon, like our reports and everything, that halos lahat ng Pilipino ay naniniwala at nakikita nila kung paano umuunlad ang ating bansa. Pero in spite of that, Rappler keeps on throwing all the negative things about the government. And the fact that they're supporting the narrative of the CPP, NPA, NDF is talaga naman that wala silang ibang objective to destroy the government. And this is one of the reasons, this is not really press freedom. You're destroying the government. If there's press freedom, you also have to help the government. You have to support the government. And what Duterte was doing clearly shows what patriotism is. Yes, Jade. Alam mo, yes, wait. Pasingit lang, Jade, Alam mo, Franco at Jade, no? Sa totoo lang, pag nagbi-meeting kami ng ganyan, nakikita talaga kung bakit ito tumagal ng ganito katagal, itong salot na ito. Kasi ang gobyerno, hindi niya ginagawa ang trabaho niya. No, kunyari ang COMELEC, ba't hindi mo na-disqualify yan? Overwhelming ang evidence. Halos 3 taon na ito. Nandyan na yan sa inyo. Bakit hindi niyo galawin ito? Ba't hindi niyo aksyonan yung ginawa ng NTF-ELCAC sa inyo? Na binigyan kayo ng napakaraming ebidensya. No? So nakita natin kung bakit ito tumatagal ng ganito. Kasi talagang gobyerno hindi niya ginagawa talaga ang trabaho niya. So we're very grateful that the Securities and Exchange Commission has done its job of revoking the license of this what do you call this ba? It's a blog site. It's not a media outfit, di ba? Yeah, It's I think so. mga mercenaryo yung mga mercenaries. So we're so ang lesson talaga dito sa gobyerno, talagang gawin natin ang trabaho natin. Kasi pag hindi natin ginawa ang trabaho natin, no, ang nasasaktan yung pinakamaliliit. Kunyari lang dito yung sa Alcadev. Just of recent note, no, nasarado na yung mga yung mga terrorist training camps na yan. And yet kahit nung nasarado na siya, ang St. Scholastica's College hinihingan pa sila ng donation
Bakit? Kasi nandiyan sa Saints ko si Mary Jan Manansan, na isang Central Committee member ng CPP, NPA, NDF, no? Na nililin lang niya yung mga magulang, yung mga bata. That's why you can see children as in grade school. Meron ng mga placard, Aus Duterte. No, what am I saying, no? It was when a parent will hear and reads Rappler and says, oh, okay naman pala itong Alcadev. Let's give, no? Let's give our donation. What you're funding is terrorism in our country, at ang nasasaktan dyan, yung pinakamaliliit natin mga kapatid, mga indigenous peoples down on the ground. Sila yung mga anak nila, as young as 5 years old, tinuturuan na tumangan ng barel. Mga bata dyan pinaggagahasa, 8 years old, 10 years old, ng mga commander. No? So as people dito na privileged tayo, no? Gawin niyo naman yung trabaho ninyo. Alamin niyo naman, di ba? So ito namang Rappler na ito, hindi naman talaga yan para sa tao. Which is why it's the least trusted, di ba? Alam naman ng Pilipino yan. And yet, napakahalaga na natanggal na ito at ginawa na kasi ng SEC ang kanyang trabaho, ng security. Para naman sa inyo, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.